Pinagbawalan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang mga kapwa Senator Judge, ang prosekusyon at ang depensa na magkomento sa mga merito ng kaso ni Vice President Sara Duterte. Ang lalabag posibleng patawan ng multa. Saksi si Ian Cruz. Sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tumayo si Attorney Amando Virgil Ligutan ng prosekusyon para basahin ang kanyang counter-manifestation. Kaugnay yan sa naging manifestation ng depensa noong August 12 ukol sa Facebook post ni Ligutan na tila itinatama ang isa sa mga sinabi ng depensa. Iginiit ni Ligutan na hindi siya namemersonal sa kanyang post at wala raw siyang nilabag. The post is not about you. It's not personal. It is about the law that we all adhere to. Correcting a mistake is never wrong. Doing it while a hearing is ongoing online does not make it not right. But what did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments. Matapos ito, binasa ni Senate Presiding Officer Chis Escudero ang court ruling kaugnay sa sub judice rule. Una niyang pinaalalahanan ang mga kapwa niya Senator Judge kaugnay sa pagiging impartial o walang kinikilingan. The inquiry must remain relevant, material, fair, and directed toward clarification of truth. It must not devolve into a speech, harassment, partisan advocacy, or an announcement of a conclusion already reached. The line is clear. Senator judges may test the evidence here under oath and on the record, exercising the cold neutrality of an impartial judge. Kung sakali raw makita na hindi akma ang kilos o salita ng isang Senator Judge, maaari itong idulog sa Senate Committee on Ethics. Sunod namang pinaalalahanan ang mga miyembro ng prosekusyon at depensa. Gayon din ang respondent na si Vice President Sara Duterte. All persons covered by Rule 18 to refrain from making, sharing, endorsing, or otherwise amplifying any public statement concerning the merits of the pending trial. Counsel for both parties are further directed to observe the applicable provisions of CIPRA. Iniisa-isa rin ni Escudero ang mga parusa rito na susundin ng two-strike rule. Sa unang paglabag, maigpit na pagsaway sa harap ng korte. Sa pangalawa at mga susunod naman na paglabag, papatawanan ng hanggang 30,000 pisong multa ang mga lalabag. Maaari rin daw umabot sa puntong pagbawalan siyang magtanong sa testigo. Clearly, up to today, the spokesperson of both parties are still part of the counsel for the parties, some with more violations than others. So without enumerating the counsels where this rule applies, I think you know who you are, given the entries of appearance you've already made. At kung isang abogado naman ang lumabag nito, The certified incident record will be transmitted and formal referral will be made to the Office of the Bar Confidant, the Integrated Bar of the Philippines, and or the Supreme Court for possible disciplinary sanction regarding the person's license to practice. nilinaw rin ni Escudero na palalagpasin na ang mga nakaraang paglabag. The court shall extend grace, exercise liberality, and wipe the slate clean. Tabula rasa, so to speak. From this point forward, however, Rule 18 shall be strictly enforced and be given full force and effect. Pagkatapos ito, muling sumalang sa witness stand si OVP Assistant Chief of Staff Asec Lemuel Ortonio para sa cross-examination ng depensa. Una nilang sinilip ang hindi pagsumite ng physical and financial plan kasabay ng request ng OVP na confidential funds. Your request for additional budget was actually approved by the Office of the President. That's correct, ma'am. And in the process of approving your request for additional budget, no issue whatsoever was raised by either the DBM or the Office of the President regarding the documents that you submitted. We did not receive any comment regarding the submissions that we've made. Nasilip din ang paggamit sa confidential fund na nakasaad sa physical and financial plan. The confidential funds were not used to fund the good governance program in itself.
but the implementation thereof. Yes, that's correct, ma'am. The confidential funds for the year 2023 were not used to fund the socio-economic program itself, but the safe implementation thereof. Pero pinalagan ito ng prosecution na tinawag si Ortonio na incompetent na tumestigo kung saan nagastos o napunta ang confidential funds. He himself explained that he had no participation whatsoever in the disbursement of said confidential funds. So this witness, Your Honor, by his own admission, is incompetent to testify where the confidential funds were spent. Muling nilinaw kung alam ba ni Ortonio kung saan ginastos ang mga pondo. Base sa testimonya mo, Ginoong Ortonio, wala kang alam sa paggastos, pag-liquidate, pag-disburse ng confidential fund. Tama? Yes, that's correct, Your Honor. Sabi ni Gina Acosta, wala rin siyang alam. Based on what I have read Na in testimonya news, niya? sir. Yes, sir. Base sa pagkakaalam mo, alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos? The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir. Yes. So si Colonel Lachica, alam din siyempre. Yes, sir, as the security officer. Inusisa naman ni Senator Judge Raffy Tulfo kung bakit hindi tinanong ni Ortonio kung anong klaseng gamot ang binili gamit ang confidential funds ng OVP. Yun po Did you yung- ask kung anong medisina binili para sa medisina bibili nung informant, ng pera? When the time na nag-consult po ako with the security officer, sir, I did not ask anymore on the specifics. You are a very highly educated person from prestigious schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic. Tatanungin mo dapat. At the time po, sir, when I consulted with the security officer, sir, I was not able to ask anymore on Why the not? details, sir. It's part of your job. In fact, pumirma ka doon sa pag-reply mo sa IOM. I asked, sir, So kung ano pumirma yung ka process. nakapikit. Yes, sir. No, sir, hindi naman po na nakapikit, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. Could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? That I cannot answer, sir. Sa pag-interject ni Senator Judge Kiko Pangilinan, kinwestiyon niya kung bakit gamot ang binili bilang reward sa mga informant. Mahirap paniwalaan na kayo ay gumastos ng 122 million para sa gamot na reward dahil nag-surveillance yung mga informant at nabigyan ng reward at hiningi nila gamot at hindi niyo binigyan ng gamot, binigyan niyo ng pera para sila nang bibili ng gamot. May napansin naman si Senator Judge Panfilo Lacson sa Physical and Financial Plan ng OVP Confidential Fund noong 2022 at 2023 na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Anya, tila iisa at copy-paste lang ang nakasulat na physical target. Percentage of activities implemented without and toward security-related incidents. Paulit-ulit po ito. Ano pong analysis nyo dyan? These are the activities that will be done, sir. I know. Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti. O ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang binago-bago niya ng konti. Sinilip din ang mga di pangkaraniwang pangalan sa acknowledgement receipt na pinirmahan ng mga informant. Minsan ang natanong ng ilang senator judges, baka alias ang mga ito. Ang alias po, anong kahalagahan? I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. That should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this honorable court. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not. Sino po? Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Dahil nabanggit si Ninoy, nag-react si Senator Judge Bam Aquino
pamangkin ng pinaslang na dating senador. Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman ho siyang confidential funds. Bago magtapos ang cross-examination, hiniling naman ni Senator Judge Mig Zubiri na hingin sa COA ang status ng kanilang findings sa confidential funds. Can this court make representation with the COA? If possible, during the duration of this trial, so that we may be guided as judges. Can they make their finding already with finality? The Commission on Audit is an independent constitutional commission, and I doubt if we would be well within our rights to compel them, similar to a mandamus, to act one way or the other. Sa cross-examination naman ng abogado ng bise, ipinunto ni Ortonio na hindi pa naman daw pinal ang notice of disallowance ng COA sa OVP at pwede pa itong iapela. Hindi rin daw umano ginamit ang confidential funds sa mga regular na programa ng OVP. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.